So, hi Wow Life, another video, another share guys, another POV. So, ngayon guys, magbibigay lamang ako ng point of view dito sa pinag-uusapan, pinakamainit na nakakaintriga actually. Dahil sa mismong live ni Kalingap Ido ay meron tayong narinig na misteryosong boses na tinatawag si Kalingap Ido na babe or be. So, syempre, ang marami sa mga EDSI fans ay naiintriga, diba? Syempre, sino yun? Andun ba si Beyonce talaga sa bahay nila sa mga oras na yon? Or posible bang ibang babae? Tumaas agad ang kilay, lalo na sa mga mapagduda dyan, lalo na sa mga kinulang sa tiwala at suporta, or lalo na kinulang sa tiwala kay Kalingap Ido dahil puro pagdududa ang laman ng puso at isipan. Anyways, okay. So, pakinggan nyo muna itong boses na to para ma-confirm nyo din kung si Beyonce ba talaga or kung sino man ang nasa isip nyo. Ito yon. Ayun na nga guys, dahil napakinggan nyo na, siguro naman alam nyo na kung sino man yon. Dahil din, magdadalawang taon na rin naman ang EDSI, siguro, dapat kilala na natin ang boses ni Kalingap Ido at ni Beyonce. Pero hindi ko rin masisisi yung iba kung bakit nagdududa sila dahil marami na rin naman dyan na mahina ang pandinig at hindi rin talaga 100% klaro ang boses, 'di ba? Knowing Beyonce, yung boses kasi ni Beyonce is mahina talaga 'yan, 'di ba? Ako kasi hindi kasi ako nagdududa sa suporta ko or sa pagtiwala ko kay Kalingap Ido. Kasi, alam mo yon, hindi niya i-wallpaper si Beyonce. At hindi siya mag-i-effort, magdadala ng Jollibee doon. Or para kay Beyonce, hatid sundo kung wala lang si Beyonce. And, para sa mga nagdududa talaga, ang apartment kasi ni Beyonce malapit lang din sa bahay ni Kalingap Ido. So, pwede talagang bisitahin nila yung isa't isa, 'di ba? At sa mga oras na yon, sa live na yon ni Kalingap Ido around 7 or quarter to 8, maaga pa yon, 'di ba? Pwede pang after mag-live si Kalingap Ido, pwede pa silang lumabas or mag-coffee. Pamparelax lang muna bago matulog, 'di ba? Maybe that's the reason kung bakit nag-live si Kalingap Ido ng maaga. Pero nga lang, napadali din yung live niya na 15 minutes lang siya actually dahil bukod sa natatamaan niya yung premiere ni Kuya Bal, mahina din yung signal niya, yung pa-blurry-blurry, mahina. Kasi masama nga panahon, di ba? Okay. So, kaya ito nagiging usap-usapin ngayon at nagiging problema din kasi yung ibang mga EDSI fans ay hindi kumbinsido na si Beyonce yung andoon. Ay bahala kayo, problema nyo na yan. Basta marami sa mga EDSI fans na ang rinig namin ay si Beyonce yun. Yun ang paniniwalaan namin kasi yun yung naririnig namin. Yung iba kasi, iba yung naririnig. So, paano ba yan? Diba? Paano ba yan? Pwede bang majority wins na lang? Ay, kung pangahawakan nyo lang kasi ang 101% ni Kalingap Ido na pagmamahal niya kay Beyonce, hindi naman kasi kayo sana ganyan. Hindi naman kasi kayo sana binibigo or bibiguin ni Kalingap Ido. 'Di ba? Kasi totoo naman talaga siya sa sinasabi niya na 'yon. Walang eme-eme 'yon. Maraming makapagpatunay, 'di ba? Maraming makapagpatunay. Pero siguro dahil 50% EDSI ka, 50% may pagka-basher ka, talagang kaya naman madali kang madala sa mga bashers ni Kalingap Ido na ay hindi yun, si ano to, iba to, mayroon na namang Danjoy 2.0, mukhang mangyayari ito sa EDSI ngayon. Hindi ganon.
Makakalabas lang ata yan si Kalingap Ido sa gabi kasama si Viancy. And wala din naman silang masyadong ganap. Parang magkakape lang siguro, kakain, dinner, ganon. Matatagalan lang sila sa labas kapag may live selling or like may mga celebration sa Kalingap, 'di ba? Pero magkasama silang dalawa. No others. Yon. Alam nyo guys, ang sikreto lang kasi sa mga solid EDSI fans, kaya buo ang tiwala, suporta at never magdududa sa dalawa or kay Kalingap Ido lalo na kasi ito yung lagi yung pinagdududahan eh. Dapat kasi open yung puso nyo sa kanilang dalawa. Pantay ba? Pantay yung pagtiwala nyo kay Kalingap kahit wala nang pagmamahal, tiwala na lang. 'Di ba? O respeto na lang, 'di ba? Pero siguro minsan hindi rin natin maiiwasan na may mga liquid fans talaga na kailangan ng pagpapaliwanag. So, I'm here. Wow! Yan, sa mga nagdududa, wag na kayong magduda kasi si Viancy nga talaga yon. Okay? At si Kalingap Ido ay hindi gagawa ng kalukuhan na tulad ng iniisip nyo. Wag kayong sumama sa ni katulad ni Joanna Angeles na madaling tawag nyo, paniwalain yun. Parang 60% basher yun, 40% Viancy fan. Okay, wag kayong ganon. Magtiwala kayo kay Kalingap Ido at hindi niya tayo bibiguin. Yun lang. Ako naman kasi, ang pagsuporta at pagmamahal ko sa EDSI kasi is, I am willing to take the risk kasi, 'di ba? Maluwag at open-minded ang suporta ko sa kanila. 'Di ba? Hindi ko sinasakal si Kalingap Ido, I don't have demands, so on and so forth. Ang suporta ko sa kanila is open arms. Like, matanda na si Kalingap Ido, alam na niya yung tama at mali. Alam niya yung ginagawa nila parihas. So, let them be. Para mas ma-enjoy nila lalo ang buhay. Para mas ma-enjoy nila lalo yung relationship nila. And, mas mas maganda din yung yung si Kalingap Ido mismo yung mga efforts niya, yung galing sa puso niya. It's not because sinabi ng mga fans, 'di ba? Yung gusto ni Kalingap Ido din, yung efforts niya is yung siya mismo. At hindi na kailangan sabihin kasi alam niya mismo na kung anong gagawin niya, kung anong duties niya as a hobby. Ay! Okay? So, para maiwasan yung mga ganitong pagdududa, magtiwala kayo ng buo kay Kalingap Ido. Okay? Walang mangyayari kung magtiwala kayo. Mas maraming mangyayaring hindi maganda kapag lagi kang nagdududa, sasakit yung ulo mo, walang kang gana sa araw, kasi nagdududa ka na para kang kumuha ng bato at pinukpok mo sa ulo mo dahil wala kang pruweba, pero nag-overthink ka ng sobra-sobra. O, 'di ba? Sino ang buang? 'Di ba? So, ayun na nga. Napakasimple lang ng buhay. Do not complicate things. And diretso lang yung suporta. Diretso lang yung tiwala. Yung 101%, yun na yun. Diba? Huwag nyo nang bawasan. Huwag nyo nang bawasan at isipin kung ano-ano mga kanigahan sa buhay. Diba? Dahil si Kalingap Ido ay si Kalingap Ido. Kung anong mang nangyari sa Danjoy noon, nangyari sa Danjoy, hindi ibig sabihin, mangyayari din sa EDSI. Maraming makapagpatunay dyan. Diba? Hindi pa ba sapat ang mga bulong? Hindi pa ba sapat ang sinasabi ni Nanay Hansel, ni Tatay Viran? Dahil hindi naman nila yun masasabi, ang mga bagay-bagay na yun. Kung mismo ay hindi nila nakitaan si Kalingap Ido ng efforts. Diba? Hindi nila ibibigay yung tiwala nila kay Kalingap Ido ng ganon. Kung sa tingin nila ay naglalaro lang si Kalingap Ido. Okay? So, sana maging fair naman kayo kay Kalingap Ido. Hindi yung puro pagdududa. Diba? At ibabash agad kahit wala namang pruweba pa sa mga
dahil lang sa ano nyo, pag-overthink. Nakakasira ng bait ng pag-overthink, 'di ba? Lalo na sa mga bagay na hindi ka sigurado. So, yun lamang guys. Salamat. Bye.